Alam niyo, pinanood po at sinuri mismo ni Manny Pacquiao ang video ng ikatlo nilang pagtutuo si Juan Manuel Marquez. Kitang-kitaan niya na lamang siya. Handa raw si Pacman na makipagpustahan sa kumukwestiyon sa kanyang pagkakapanalo. Mula sa Las Vegas, Nevada, nakatutok si Maki Pulido. Hindi naman daw sa nagduda ang ating pambansang kamao pero 2 beses pinanood kagabi ni Representative Manny Pacquiao ang DVD copy ng laban nila ni Juan Manuel Marquez ng Mexico. Slow motion pa. Ginawa raw niya ito dahil nakarating na sa kanyang balitang may mga nagdududa umano sa kanyang pagkapanalo. Pinanood ko muna yung humingi ako ng DVD. Pinanood ko yung fight. Statistically, talagang lamang na lamang ako at pinanood ko, kinount kong mga tama bawat round by round, slow mo, ganyan. Para mabilang ko talaga para hindi sabihin na gano'n, lamang na lamang tayo. Kahit sinong argue, makipagpustahan ako sa kanila, slow mo natin bawat tama. Wala pa naman daw nababanggit kay Pacman ang kanyang promoter na si Bob Arum tungkol sa isa na namang rematch nila ni Marquez. Kung meron man, posibleng sa Enero pa raw niya ito malalaman. Pero handa raw siyang makipagbakbakan muli sa dinamita ng Mexico. Okay naman, ayos naman. Maganda nga yun eh. Hindi mo na kailangang kilalanin yung kalaban mo. Kilala mo na. Sana kung matuloy yung pang-apat, ayos yun. Nagpahinga buong araw hanggang gabi sa Las Vegas ang pambansang kamao pagkatapos ng kanyang laban. Hindi na nga natuloy ang pagbalik niya ng Los Angeles. Nagpahinga ako buong araw kahapon dahil siyempre after ng laban talagang ganon yung masakit yung katawan mo. 12 rounds yung fight at ngayon okay na. Nagpamasahe rin ako kagabi. So medyo okay na yung nawala na yung mga sakit ng katawan. Nagre-relax na ngayon si Pacman, nag-shopping pa nga sila ng kanyang misis na si Jinky. Pabiro rin itong sinabing bati na sila ng kanyang misis, pero kung ano ang dahilan ng kanilang pinag-awayan, hindi na niya ito binanggit. Mag-shopping muna kami ni Jinky ngayon, tapos siguro after ng shopping, punta na kami sa LA. Bakasyon muna at balik sa trabaho sa Congress. Resume na yung Congress. Resume na yung Congress. Tamang-tama nga after ng fight ko. Samantala, wala pang eksaktong petsa ng pagbalik ni Pacman sa Los Angeles, pero nakatakda raw siyang bumalik ng Pilipinas sa November 16, November 18 sa Pilipinas. Mula rito sa Las Vegas, Nevada, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Nasa bansa na sa U.S. Secretary of State Hillary Clinton para sa ika-6 na pong anibersaryo ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Doble higpit ang seguridad sa pagdating ng dating U.S. First Lady. Nakatutok si Pia Arcangel live mula sa NAIA. Pia. Mel, bandang alas 5 ng hapon dumating sa bansa si U.S. Secretary of State Hillary Clinton at ito ay para sa kanyang 2 araw na pagbisita. Mula sa APEC Summit sa Honolulu, Hawaii, dito na agad dumiretso si Secretary Clinton, isa sa mga pinaka-maimpluwensyong opisyal ng Amerika. Maulan ang panahon nang lumapag ang eroplano ni Clinton, kaya sa kanyang pagbaba, siya pa mismong may hawak sa sariling payong. Sinalubong siya ni DFA Undersecretary Rafael Seguis, U.S. Ambassador Harry Thomas at Philippine Ambassador to the U.S. Jose Cuisia. She is returning the visit of Secretary De Rosario, who went to the U.S. at her invitation. Kasabay ng pagbisita ni Clinton sa bansa ang ika-6 na pong anibersaryo ng US-Philippines Mutual Defense Treaty at ang paglunsad ng implementation phase ng Partnership for Growth o PFG. Mahigpit ang seguridad sa kanyang pagdating. Ang kanyang chartered plane na Boeing 757 sa isang private hangar pa naglanding. Ito na ang pangatlong beses na bumisita sa bansa si Secretary Clinton. Una ay noong 1996, sumama si Hillary kay US President Bill Clinton sa APEC Summit bilang First Lady. Bumalik siya noong 2009 bilang Secretary of State. Of course, we appreciate the fact that the US, particularly Secretary Clinton, is paying a lot more attention to Asia and the Philippines in particular. No? Mel, bukas naman nakatakdang magtungo sa Malacanang si Secretary Clinton. Ito ay para rin makipagpulong kay Pangulong Noynoy Aquino. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. Matuto
Sabayan po ninyo bukas ang tinaguriang U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton, A Conversation in Manila. Isa po itong public forum na eksklusibo at live po ninyong mapapanood sa GMA News TV bukas ng alas 2:30 ng hapon. May live stream din po niyan sa GMA News Online. Kakaiba ito sa kadalasay mga formal na forum na dinadaluhan ng kalihim. Pwede po kasi kayo magpadala ng inyong mga tanong kay Secretary Clinton sa pamagitan ng Uscoop, Twitter, Facebook at Skype accounts ng GMA News. Gamitin lang na official hashtag ang SecClinton Manila. Ang mga tatayong moderator ng forum, walang iba kundi ang mga premyadong anchor ng GMA na sina Vicky Morales at Howie Severino na siya ring editor-in-chief ng GMA News Online. Katuwang din nila ang GMA News TV host na si Ramon Bautista. Hindi nagpatinag sa wala ng mga grupong kontra sa pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Nakagirian nga ng mga realista ang mga pulis na humarang sa kanila ng tangkay nilang lumapit sa U.S. Embassy sa Maynila. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kanto pa lang ng Maria Orosa Avenue at Calao, tumaas na ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at relihistang gustong makalapit sa U.S. Embassy. Kahit nakabarikada na ang mga pulis, nagpumilit makalusot ang mga relihista. Nang kumalma ang sitwasyon, umatras sa mga pulis at nagbarikada sa susunod na kanto ng Calao sa MH Del Pilar. Doon, hindi na nila pinalagpas ang mga nagmarcha. Hindi na rin nagpumilit ang mga militante at sinimula na ang programa. Nagsunog sila ng isang kunwari watawat ng Amerika. US Trump! Out now! US Trump! Out now! Imperialismo! Habang umuusad ang programa, siya naman paglakas ng ulan. Kontra sila sa pagbisita sa bansa ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton para gunitain ang ika-60 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Ang treaty na ito, pati rin daw ang Visiting Forces Agreement ay labag daw sa ating kasarinlan ayon sa mga militanteng grupo. Patunay raw ito sa di pantay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Tanong pa nila, bakit daw sa ibang bansa, binabawi na ng Amerika ang puwersa nito, pero sa Pilipinas, nariyan pa rin ang mga Amerikanong sundalo. Kaya mensahe nila kay Clinton, at kadalasan po, lagi niyo po kaming napaglalamangan sa inyong mga ipinupush na mga agenda, itinutulak ng mga kasunduan. Hindi na po yan katanggap-tanggap ngayon. bagamat naharang sila sa pagkilos na ito, pangako ng iba't ibang militanteng grupo, mas marami at mas malalaking kilos protesta ang kanilang ilulunsad pagdating sa bansa ni U.S. Secretary of State Hillary Clinton. Pangako naman ng pulisya, naroon din sila para siguruhin ang katahimikan at kaayusan. As usual, kung ano ang ibigay sa aming informasyon, we will prepare for that. Hindi po sila palalapitin sa mga venue kung nasaan po si Secretary Clinton? As much as possible, we will secure the place. Wala naman po talagang naidulot na mabuti para sa ating bansa. Sasabayan daw ng protesta sa Menjola ng mga militanteng grupo ang nakatakdang pulong bukas ni Pangulong Noynoy Aquino at Clinton. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Habang patuloy na nagpapagaling, hindi naman maiwasan ni Janelle Manahan na mamiss ang napaslang na nobyong si Ramjen Revilla. At lahat ng yan inaihahayag niya sa pamagitan ng pag-tweet. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Twitter, idinaraan ngayon ni Janelle Manahan ang paghahayag ng kanyang saloobin matapos ng trahedya nangyari sa kanila ng nobyong si Ramjen Revilla. Hindi na itago ni Janelle ang pagkamis kay Ramjen. Nag-post pa nga siya ng kanilang picture na sweet na sweet. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang alam na niya ngayon ang ibig sabihin ng sinabing forever ng nobyo. Sinabi niyang nakakaikot na raw siya sa loob ng kanyang silid sa ospital pero hindi niya maikaila ang hirap na dinaranas. Muntik na nga raw siyang himatayin. Sa kabila nito, nagpapalakas daw ng kanyang loob ang suporta mula sa mga kaibigan. Nabanggit din ni Janelle na sinusubaybayan niya ang pag-usad ng kaso at masaya raw siyang malapit ng malaman ang katotohanan. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Hey there mga kapuso, I'm sure excited na kayo sa mainit nating chikahan. Mga pinagdaanan ng castaways na numbalik daw nang sabay-sabay nilang panoorin ang pilot episode ng Survivor Philippines Celebrity Double Showdown.
Solen Yusaf nagpa-sexy sa calendar. Approve kaya sa ama ang sexy photos? Malalaman ang detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, pagsabog ng granada sa isang perya sa North Cotabato. Isa patay, mahigit 20 sugatan. Disgrasya naman sa isang karnabal sa China. 2 dalagita na yan, nabitin ng patiwarik sa nagkaaberyang ride. Bulkan sa bansang Congo, mistulang fountain ng magbuga ng lava. Napakadilim na kalsada sa EDSA Buendia, inireklamo sa investigador ng bayan. Ang MMDA at ang DPWH nagtuturuan sa pananagutan. Hindi natin sila tatantanon sa pagpapatuloy ng 24 oras.